Hello mga BFF friends, ito si Winona, ang inyong kaibigan. Kaibigan sa Panginoon at kaibigan sa lahat ng oras. Muli binabati ko ang bawat isa na Happy Mother's Day. Kanina ako ay nag-commute, nag-bus, nag-tricycle at nag-jeep. Napansin ko ang mga ina. Nagpahinto ang aking sinasakyan jeep sa isang eskwelahan, elementary, na talaga namang ang mga mami ay nakaabang doon sa gate ng eskwelahan para sunduin ang kanilang mga anak. May dalang payong, may dalang bimpo, at may dalang inumin. Ganong ka-carry ang mga magulang sa kanilang mga anak. Sinusubaybayan nila ang pag-aaral nito. Hinahatid sundo nila ang kanilang mga anak. Pag ito ay maliliit pa, hanggang sila'y nag-elementary hanggang grade 6. At pag high school naman, ay ginagabaya rin ng isang ina ang kanyang mga anak upang ito hindi mapariwara at maligaw ng landas. Hanggang sa sila'y nakatapos ng high school, at hanggang sila ay nakatapos ng college, ang pangarap nilang maging kurso ay talagang ginagabayan ng magulang at talagang nagsisikap ang mga magulang, lalo na ang isang ina, na ito'y matupad sa kanilang mga anak, mga pangarap na maging guro, doktor, nurse, businessman, attorney, engineer, at anumang kurso man yan. Ang magulang ay lagi nakasuporta. Magtatrabaho yan mula araw at gabi para makaipon ng pangpaaral sa kanila. Subalit kung minsan titingnan mo, ang isang anak ay nakakalimutan ang mga bagay na iyon. Kaya nga kung wala si Kristo sa puso ng isang nilalang, nakakalimutan nila ang salitang pagmamahal. Pagmamahal sa magulang. Yan ay inutos ng Diyos. Sa 10 utos ng Diyos, hindi nawala ang utos na mahalin mo ang ama at magulang mo. Ang iyong ina ay igalang mo nang umaba ang iyong buhay nang ikaw ay pagpalain. Dahil ang magulang ay napakahalaga sa isang anak. Kaya hangga't buhay ang magulang, ibigay natin yung the best. Dahil pag ito'y nawala na, hindi mo na maibabalik ang yung mga pagkukulang na nagawa mo sa isang ina o sa iyong tatay o sa iyong magulang. Ngayon na dumating ang Mother's Day, hindi ko magawang hindi umiyak dahil masakit ang mawala ng isang ina. Ina na ilaw ng tahanan. Ina na sa oras ng yung sakit, karamdaman, sila yung nag-aalaga. Sila yung nagpupuyat. Lalo na yung mga anak na nanganak sa ospital, binabantayan na isang ina yan. At sila yung unang umiiyak pag ang anak ay umiiyak. Sila yung naghahatid sa ospital, nag-aalaga, nagpapakain sa kanilang anak na babae. At kapag sila naman ay may apo na, sila rin ang nag-aalaga ng mga anak, ng anak nila. Minamahal niya ang apo kung gaano pagmamahal niya sa kanyang anak. Masasabi nating mahiwaga ang buhay. Ang susi lamang ay pagmamahal. Huwag natin kalimutan na ang pagmamahal na yan ay ihain natin sa ating ina at ama. Dahil kung wala sila, wala ka sa mundong iyong ginagalawan. Oo, tao tayo. Minsan nakakalimot. Minsan may mga nagagawang hindi maganda. Pero ito ang sabi ng Diyos. Alalahanin mo ang magagandang bagay na kasama mo ang iyong mga magulang. Inaalala ko ang mga bagay na kasama ko ang aking ina. Inaalala ko ang mga pangaral ng isang ina.
pangaral na isa puso natin kung ano yung pangaral ng isang ina sa iyo, sundin mo. Hindi mangangaral ang isang magulang nang hindi ikabubuti ng iyong buhay. Ang buhay ay mahalaga. At ang buhay na yan ay ibinigay ng Diyos. Ikaw at ako'y buhay. Kaya hanggat buhay tayo, ibigay natin the best sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating ama, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapatiran sa iglesia, kapatiran sa church. Pagmamahal ang hain ng bawat isa. Magkahiwa-hiwalay man ang landas, nasa puso, nasa isip, ang lahat ng itinanim na mabuti ng kapwa mo sa iyo. Huwag tayo magtanim na ikasasama ng loob. Ngunit kung tayo man ay natamnan ng hindi maganda sa ating puso ng ating kapwa, o ng ating mga kapatiran, o ng ating mga kapatid, o ng ating mga magulang, o mga kamag-anak, huwag tayong magtanim ng sama na loob. Dahil ang gusto ng Diyos, puso mo'y maging dalisay. O nakagawa man ang iyong asawa ng hindi maganda sa buhay mo, huwag yun ang i-quote mo sa isip mo. Huwag mong itanim sa puso mo yung mga masasamang bagay. Mga salita o sa gawa man yan, i-erase mo yan. Palinis mo kay Lord ang puso mo. Dahil ang pag-ibig ay hain ng Diyos. Ikaw at ako, minahal niya. Ikaw at ako'y pinatawad niya. Kaya sino ka para hindi magpatawad sa mga taong nakasakit sa puso mo? Kung si Kristo nga tinusok pa ang kanyang dibdib na sibat. Kung si Kristo nga linuran pa, nilurakan ang pagkatao. Ngunit siya nagmahal pa rin, nagpatuloy nagmahal sa mga makasalanan. Ikaw pa kaya na tao na hindi naman naghain ng buhay para sa kaligtasan? Ang Diyos ay naghain sa iyo ng buhay, ng kaligtasan, ng pagpapatawad. Ikaw pa na hindi magpapatawad sa kapwa mo. Kung ikaw man ay lingkod ng Diyos, ialis mo ang natitira pang habdi sa iyong puso. Ialis mo ang mga sugat na naitanim sa iyo na iyong kapwa. At ang Diyos ang magpapagaling ng sugat na yan. Ang tanging susi ng kagalingan ay pag-ibig, pagpapatawad, ang saya, 9 fruit of the Holy Spirit. Kaya nga niya ibinigay yung 9 fruits upang meron kang love. Meron kang love sa puso mo. Meron kang pag-ibig sa puso mo. Napakahalaga ng pag-ibig. Kaya kung ikaw ay nasaktan o ikaw ay nakasakit, magpatawaran kayo. Sapagkat ang buhay ay maiksi lang. Alalahanin mo, ang buhay ay mahalaga. Ang pagpapatawad ay mahalaga. Ang pagmamahal ay mahalaga sa lahat ng tao, sa asawa, sa kapatiran, sa kapatid, sa kamag-anak, sa kaibigan, sa magulang, sa tatay. Magpatawad kayo. Dahil tayo ay itinakdang magpatawad sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Itinakda tayo magmahal para sa lahat ng tao. Hindi yung sarili mo lang ang mamahalin mo. Walang nabubuhay sa sarili lamang. Happy Mother's Day. Love you so much. Mga mamis, pag-ibig ang kailangan natin sa isa't isa. Bayani ang mga magulang. Bayani. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay laging nariyan sa atin. Ikaw at ako'y minahal niya. Ikaw at ako'y pinatawad niya. Magpatawad ka.